Pakitago na lamang sana ako sa pangalang Amanda. Hindi na ako masyadong magbibigay ng iba pang impormasyon tungkol sa akin dahil medyo may pagkamaselan ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Nahihiya kasi akong magpakilala dahil alam ko na sa dulo ng sulat kong ito ay marami ang huhusga sa akin. Popoy, likas na sa akin ang pagiging curious sa lahat ng bagay. Yung tipong hindi ako titigil sa pagtatanong o minsan pa nga ay ako na mismo ang gumagawa ng paraan para lang masagot ang mga katanungan sa isipan ko. May pagka mapusok at pasaway rin ako. Naalala ko pa nga, elementary pa lamang ako dati pero nakakapanood na ako ng mga malalaswang mga videos. Sobrang curious ako kung ano ang pakiramdam ng sex. Kung ano ang naidudulot nito at kung bakit parang normal na lamang siyang ginagawa ng mga tao. Gusto ko siyang maranasan pero hindi ko lang alam kung papaano. Noong nakatungtong na ako ng high school ay mas lalong lumaki ang mundong ginagalawan ko. Ang dami ko ng nararanasan na dati ay nasa isip ko pa lamang. Nagsimula na ako sa pagka-cutting class para gumala. Naranasan ko na ring makatikim ng alak at umuwi sa bahay ng lasing. Kaya ko nagagawa ang mga bagay na yon ay dahil ulila na kami sa magulang ng ate Aileen ko. Busy din naman ang ate ko sa pagtatrabaho bilang waitress sa isang bar, kaya talagang walang magbabantay sa akin. At dahil sa paglawak ng mundong ginagalawan ko, sa mga taong nakakasalamuha ko, ay mas lalong tumindi ang pagiging mapusok ko. Lalo na nga pagdating sa pakikipagtalik. Uy, Dayan! Ang ganda naman yung kwintas mo. Sino nagbigay niyan? Kay Leo. Ayos ah! Buti pinapayagan ka ng mama mo na mag-boyfriend na. Eh di ba dati lang, galit na galit siya sa'yo nung nalaman niya nagpapaligaw ka na? Hindi naman niya kailangang malaman eh. Hindi nga niya alam na. Oh, ba't napahagik-gik ka dyan? Huwag mo sabihin hindi lang kiss ang ginawa niyo. Seryoso ka? Ginawa niya na yun? Oo naman. As in yung... Oo nga. May nangyari na sa amin ni Leo. Paano nangyari? Ay, ang hirap talaga kapag virgin pa. Anong gusto mo? Describe ko ba kung paano namin ginawa yun? Nakakaloka ka ha? Alam mo naman na siguro kung paano ginagawa yun, no? Anong feeling ng first time? Totoo ba na masakit? Grabe. Sobrang sakit. Pakiramdam mo parang hinihiwa yung buong katawan mo. Parang maluha-luha yata ako nun eh. Tapos medyo may dugo ring lumabas. Ha? Dugo? Ba't may dugo? Ganun ba talaga kasakit para duguin ka? Oo, pero hindi naman yung duduguin ka talaga ng sobra ha. Normal lang, tsaka normal lang din naman yun sa mga virgin, pero pagkatapos ng sakit, ayun na. Grabe, ang sarap! Yung sarap na uulit-ulitin mo. Paano masarap? Basta masarap. Iba yung feeling niya eh, parang... basta... Hindi ko siya ma-explain. Ang mas maganda kung ikaw mismo yung makaka-experience. Tama! Dapat mo na talagang ma-experience kasi sinasabi ko sa'yo, Amanda, saglit lang yung sakit pero yung sarap, siguradong hahanap-hanapin mo. Parang ang dali naman ang sinasabi mo. Sa inyo. Posible kasi may mga boyfriend kayo. Eh ako, kumusta naman? Sus, pwede mo naman kahit hindi boyfriend eh. Basta kung ako sa'yo, subukan mo na hindi ka magsisisi. Talaga? Kakasabi mo lang na masakit eh. Tapos sasabihin mo sa akin hindi ako magsisisi. Ganun talaga. Sakit muna bago sarap. At saka, kapag naka-experience ka na, mas magiging matured ka ng tingnan. Kasi syempre, marami ka ng alam. Tsaka, ano pa bang hinihintay mo? Mga dalaga na tayo, no? At normal lang na sa panahon natin ngayon. Huwag mong sabihin hinihintay mo pa yung kasal bago ka magpaano. Ang baduy mo, ha? Uy, hindi ah. Kaya nga subukan mo na. Maganda ka naman. Sexy. Ang daming nagkakagusto sa'yo. Mamimili ka na lang. Sino? Parang wala naman. Ano ka ba? Ang dami-dami kaya nagkakagusto sa'yo sa school. Si Eman! Yun! Gwapo naman yun ah. Ayoko dun. Mukhang kiss and tell eh. Madaldal. Lahat ng ginagawa nila ng jowa niya kinukwento sa barkada.
Sa bagay, babae ka pa naman din, ikaw ang madedehado sa bandang huli. Sino kaya? Si... Odi? Sino yun? Yung kinikwento ko sa'yo na cutie pie na anak ng kapitbahay namin. Yung matangkad at payat. Oo, naaalala ko na siya. Yun! Pwedeng-pwede yun. Teka, paano naman mangyayari yung plano? Ano yun, bigla ko na lang siyang hihilahin papasok sa kwarto tapos yun na? Loka-loka, ano ka? Hayok na hayok? Girl, relax ka lang. Paano? Magpa-cute ka muna. Magpaganda ka, magsuot ka ng sexy. Akitin mo, ganun. Sige, susubukan ko yan. Basta, siguraduhin mo lang na may alam yung Odi na yan. Baka mamaya wala rin palang alam. Boring yun, no? Dapat yung biyasa para hindi mo talaga makakalimutan yung first time mo. Yung bawat galaw matatawag mo lahat ng santo sa sarap. Gusto ko yan! Naku, sinasabi ko talaga sa'yo, Amanda, hindi ka magsisisi. Promise, kapag naranasan mo to, panigurado nga hanap-hanapin mo. Popoy, pagkatapos ng pag-uusap namin ng kaibigan kong si Dayan, ay tinignan ko ang sarili ko sa salamin. Dito ko mas nakita na dalaga na nga talaga ako. Hindi naman sa nagbubuhat ako ng sarili kong bangko, pero totoo naman ang sinasabi niya. Sexy at maganda ako, Popoy. Magsuot lamang ako ng sexy at magpa-cute sa lalaking type ko ay alam kong madali ko silang makukuha. Nung mga panahon kasing yun ay medyo nahihiya pa akong gumawa ng first move. Hindi nga ako nagbo-boyfriend kasi ayoko ng relasyon. Ayokong ikinukulong at kinokontrol ako. Naranasan ko naman ang momol o yung make-out lang. Pero sa tuwing mapupunta na kami sa mas mainit at mapusok na eksena, ay bigla kong pinipigilan. Nakakatawa dahil aminado ako na curious nga ako sa sex pero takot at kinakabahan naman akong gawin yun. Pero ng araw na yun, Popoy, ay nakapagdesisyon na nga ako. Gagawin ko na ang isang bagay na matagal ko nang gustong maranasan. At si Odi ang gusto kong makauna sa akin. Maganda kasi ang katawan ni Odi. Hindi masyadong mamuscle ang katawan niya. Matangkad at gwapo. Alam kong crush niya ako dahil ilang beses ko na siyang napapansin na nagpapapansin nga sa akin. Kaya sigurado ako na isang pa-cute lang at konting lambing ko lang ay mahuhulog din siya sa patibong ko. Ayan, maganda at sexy na akong tingnan. Buti na lang talaga binili ko to sa Divisoria. Mapapakinabangan ko rin pala ngayon. Tatagdagan ko yung lipstick ko. Hindi ganun kapulay. Ayan, mas maganda. Ngayon ang araw ng binyag mo, Amanda. Galingan mo, ha? May tumatawag. Sino kaya to? Ay, si ate pala. Hello, ate? Bunso, dumating na ba dyan si Odi? Hindi pa, te. Huwag mong kalimutan yung Tupperware nila sa atin ha. Tapos buksan mo yung ref. May nakatabing longganisa doon. Yung nakabalot sa dyaryo. Tapos ibigay mo kay Odi pagdating niya ha. Sige po, ate. Tapos wag mo na pala akong hintayin. Double shift kasi ako dito sa restaurant. Magluto ka na lang dyan ng gusto mo. At bago ka matulog, i-check mo lahat ng bintana at pinto ha. May dala naman akong susi kaya isarado mo ng mabuti. Opo. O siya, tapos na yung break time ko. Mag-iingat ka dyan. Sige, bye-bye. Bye. Double shift si ate. Ibig sabihin, mamayang 11:00 pa yun matatapos. At mas lalong ibig sabihin na umaayon sa akin ang panahon. Paniguradong si Odi na yan. Ayan, okay na ang itsura ko. Nandyan na! Hi. Amanda, ikaw pala nandito. Si Ate Eileen. Nasa trabaho siya. Pero binili na niya sa akin yung Tupperware. Pasok ka muna. Hahanapin ko muna kasi. Sige, salamat. Tara sa kusina. Anong itsura nga ulit nun? Si ate kasi hindi man lang ni-ready. Kaya maghahalongkat pa ako dito sa mga cabinet namin. 2 malalaki lang yun. Yung kulay yellow yung mga takip. Parehas na sila ng itsura. Sige.
Upo ka muna dyan. Hahanapin ko lang. Nasaan kaya yun? Ayun! Ay, ang taas. O di okay lang. Paabot naman, hindi ko kasi abot eh. Sige, walang problema. Kuha ko na, salamat. Ay nako, kami nga dapat na magpasalamat eh. Kasi parati na lang kaming hindi nakakalimutan ng mama mo na bigyan ng pagkain. Di bale, babawi kami ni ate sa susunod. Ako ang magluluto. Talaga? Marunong ka magluto? Oo naman. Swerte naman pala ng boyfriend mo. Hindi ka lang maganda, magaling ka pa magluto. Wala akong boyfriend, no? Sa ganda mong yan, wala kang boyfriend? Parang hindi naman ako naniniwala. Wala nga. Ay, oo nga pala. Yung longganisa na order ng mama mo. Teka, kunin ko lang sa ref, ha? Ito, masarap yan. Natikman ko na yan eh. Mataba. Siksik sa laman. Para sa akin, yan na yung pinakamasarap na longganisang natikman ko. Maliban na lang kung may iba ka pang gustong ipatikim sa akin. Meron nga ba? Meron. Gusto mo matikman? Pwede ba? Pwede. Sorry, Amanda. Okay lang. Gusto ko to. Seryoso ka, okay lang? Baka dumating si Ate Aileen. Hindi, mamaya pa siyang gabi. Solong-solo natin ang buong bahay. Sige pa. Odi. Sige pa. Kwarto mo? Sige. Okay ka lang? Hindi na ba masakit? Hindi na. Nawala na nga eh. Kanina pa. Bakit pumayag kang gawin natin to? Ako nakauna sa'yo. Kasi gusto ko. Tsaka ayos lang naman yun. Hindi ko naman ikamamatay na ikaw ang nakauna sa akin eh. Ang mahalaga, nakaranas na ako. Nagulat nga ako eh. First time mo pero ang dami mo nang alam na galaw. Nanonood kasi ako. Nagbabasa tapos, syempre, nakuha ko na rin yun sa kwento sa akin ng mga kaibigan ko. Ayos ba? Oo naman. Ayos na ayos. Parang bihasang-bihasa ka na sa ganitong bagay. Teka, ibig bang sabihin nito, isang beses lang ito mangyayari? Bakit? Gusto mo pa ba? Ayos lang naman sa akin. Gusto ko pa eh. Ang tanong, kaya mo pa ba? Huwag mo ako minamaliit. Sana ito sa laban. Sagutin ko lang po. Hello, ate. Bakit? Nakuha na ba ni Audie yung mga Tupperware? Oo, nakuha na niya. Pati yung longganisa. Meron nga rin siyang dali. Pinatikim niya sa akin. Ang sarap. Talaga? Tinirahan mo ba ako? Hindi eh. Sobrang sarap kasi. Ano ba nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Bakit parang hirap kang magsalita? Masakit yung tiyan ko. Sige na te, magbabanyo lang ako. Sige. Mag-iingat ka dyan, ha? Sige, bye. Talaga, sobrang sarap. Ba't ka tumigil? Huwag kang titigil. Popoy, ang dami kong naging realization pagkatapos ng first time ko. Tama pala ang sinabi ng kaibigan kong si Dayan. Ito yung sarap na hahanap-hanapin mo. Na parang hindi sapat ang isang beses lang. Gusto mong ulit-ulitin talaga. At kahit nga umalis na doon si Audie sa bahay, ay ramdam na ramdam ko pa rin ang mga halik niya. Yung lalim ng bawat paghinga niya. Yung pagdiin ng katawan niya sa akin. Kapag ka naalala ko ang mga ungol at kung papaano niya banggitin ang pangalan ko, ay nararamdaman ko ang init sa katawan ko. Hindi na naulit ang nangyari sa amin ni Audie. Ni hindi nga rin nalaman ni ate ang ginawa kong kalokohan sa loob ng bahay namin. Umakto akong parang wala lang, pero sa loob-loob ko,
Gusto ko pang maulit ang karanasan kong yun. Pero sa pagkakataong ito ay parang mas gusto ko yung mas mapusok, yung mas nakaka-excite, yung iba't ibang performance ang mararanasan ko. Ayoko ng boring na lalaki sa kama. Gusto ko ay yung nasasabayan ako sa lahat ng bagay. O mas maganda, kung nahihigitan pa nga yung mga ginagawa ko. Kaya dahil doon, Popoy, ay natuto akong makipag one night stand sa kung kani-kaninong lalaki. Manliligaw ko man o nakilala ko lamang sa isang okasyon. Ang tagal ng babae niya. Sabi ng mga hello, babae. Nasan ka na ba? Yun na nga, hindi na ako makakahabol. Bakit? Anong nangyari sa'yo? LDM, ma'am. Nakain yata ako kagabi. Ano ba't hindi mo agad sinabi sa akin? Eh di sana hindi na ako tumuloy dito. Ano to, iinom ako mag-isa? Maraming tao dyan, maraming boiler. Teka, ma'am, pinatawag na naman ako ng trono. Sige na, mag-enjoy ka na dyan. Bye! Sino kaya pwedeng maging biktima dito? Hi, I'm Alex by the way. And this is Francis. Hi, Hello, Amanda. mag-isa ka lang? May kasama sana, kaso hindi na siya makakasunod. Medyo naiinip na nga ako eh, wala akong kasama. Naiinip? Huwag kang mag-alala. Nandito naman kami. Papasayahin ka namin. Yun ay kung gusto mo kami makasama. Sa gwapo niyong dalawang yan, ako pa mag-iinarte. Kayo nang bibiktima kayo ng mga first-timers. Di bale, kami na bahala sa'yo sa lahat. Talaga? Sa lahat? Baka naman hanggang salita lang kayo. Baka mainip ako. Dahil sinasabi ko sa inyo, mahirap akong sabayan sa lahat ng bagay. Sina-challenge mo ba kami? Bakit? Nag-challenge ba kayo? Hindi ko na kasalanan yan. Basta ako. Sinabihan ko na kayo. Sige kami dyan. Ano game? Okay, game. Cheers? Okay. Cheers! Ano, nag-enjoy ka ba? Oo naman. Sobra. Hindi ko inakala nakakayanin ko yung alam mo na, mga galaw mo. Ang galing mo pala. Pala? Ibig mong sabihin, minaliit mo yung kakayahan ko. Hindi naman masyado. Hoy, teka. Paano naman ako? Kanina pa kayong dalawa dyan Ako naman. Uy, naiinggit siya. Kanina pa kaya ako sa'yo? Ayaw mo mag-share? Nakaka-addict ka eh. Thank you, boys. Hindi ko makakalimutan lahat ng ginawa natin kagabi. Akala ko expert na ako. Hindi pa pala. Amanda? Sino? Ate ko. Ang aga naman nang bumalik. Sige na, magbihis na kayo. Teka, paano yun? Baka makita niya kami. Didiretso lang yun sa kwarto niya. Pagkalabas ko, lumabas din kayo ng mabilis para hindi kayo makita. Sige na, Amanda? Sino kayo? mga bisita ko. Mga bisita? Bakit pareha silang nakahubad? Magsilayas nga kayo dito! Layas! Ano Umalis ba ate? kayo! Tumigil ka nga! Alis! Umalis kayo! Bilis! Mga bastos! Anong kabastusan to, Amanda, ha? Talaga bang wala ka nang natitirang respeto sa akin? Talagang nagdala ka pa ng mga lalaki dito? Ano namang masama doon? Masama? Seryoso ka sa tanong mo? Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Bakit mo ba to ginagawa? At anong mali sa ginagawa ko? Buti nga dito sa bahay eh. Huwag mo nga akong pakialaman. Hindi pwede yung sinasabi mo dahil kapatid kita. Simula ngayon, ha? Ayokong makikita kang may kasamang lalaki. Sa labas man yan o dito sa loob ng bahay. Mahiya ka nga. Kababae mong tao, ang baboy ng ginagawa mo. Alam mo kung bakit ka nagkakaganyan? Kasi naiinggit ka lang. Palibhasa kasi. Hanggang ngayon, para kang halaman na natutuyot na dahil hindi man lang nadidiligan. Bastos ka! O bakit? Totoo naman, di ba? Ang boring kasi ng buhay mo. Kaya yung buhay kong pinapakialaman mo. Gagawin ko kung ano ang gusto ko dahil uulitin ko. Buhay ko to. Ako lang ang nakakaintindi sa sarili ko. Sige, Amanda, mamili ka. Ititigil mo yung kahalayang ginagawa mo, magpapakatino ka, o lalayas ka dito sa bahay. Yan ang panakot mo sa akin? Eh di aalis. Wala namang problema doon. Mas mabuti pa nga yun para wala nang kontrabida sa buhay ko. Popoy, habang patanda ako ng patanda ay mas lalo akong naging hayok sa pakikipagtalik. Hindi ako mapalagay kapag wala akong kaseks sa isang linggo. At kapag meron naman kung saan kami abutan ay doon na talaga namin gagawin.
Naranasan ko na sa loob ng public CR, sa sinehan, sa loob mismo ng bus, at sa van. Nakakakaba sa una dahil baka mahuli ng wala sa oras. Kapag ka nakahanap na ng paraan, ay nakaka-excite rin pala. Pero aaminin ko na kahit naging masyado na akong naging mapusok, ay may mga gusto pa akong maranasan. Kapag ka wala talaga ay gumagawa na lamang ako ng paraan para makaraos lamang ako. Na alam ko namang naiintindihan na ng iba sa mga nakikinig ang ibig kong sabihin. Pero syempre, iba pa rin kapag ka may lalaki talaga akong kasama. Kapag ka kasi hindi ako nakakatikim ay nagiging iritable ako, Popoy. Hindi ako mapalagay kaya gagawa ako ng paraan para lang maibsan ang init ng katawan na aking nararamdaman. Dear MOR. Hayok. Popoy, tinotoo ko ang sinabi ko kay Ate Eileen na aalis ako sa bahay at tumuloy ako sa inuupahan ng kaibigan kong si Dayan. Ginawa ko yon para maging malaya ako sa mga ginagawa ko sa buhay ko. Walang kontrabida at walang huhusga sa akin. Ayoko na maya't maya ay may magsisermon sa akin at pangungunahan ako sa mga desisyon ko sa buhay. Nang makaalis na nga ako sa poder ng ate ko, ay mas naramdaman kong mas malaya na ako. At dahil sa hindi rin naman ako nakatungtong ng college, ay puro paraket-raket lamang ang ginagawa ko. Ganoon pa rin ang ginagawa ko kung kani-kaninong lalaki ako nakikipag-sex. Kapag ka hindi ako nasarapan, ay hindi ko na tinatawagan ulit. Pero kapag ka nagustuhan ko, ay tatawagan ko siya para makaulit. Hanggang sa naisipan kong pumasok bilang escort girl para kumita ng mas malaking pera. Tutal naman ay mahilig ako. Bakit hindi ko na lamang pagkakitaan din, hindi ba? Nasasarapan na nga ako, kumikita pa ako ng pera. Ayan, okay na. Sarap talaga. Parang ikaw. Paano mo naman nasabi? Hindi mo pa naman ako natitikman. Di pa ba halata? Sa ganda mong yan, marami ang naiinggit sa akin ngayon. Parang hindi naman. Oo, kaya tignan mo yung mga lalaki sa ibang table. Oh. Lalo na yung nandun sa dulo. Oh, panay ang tingin dito. Parang naghihintay lang yata ng pagkakataon na masolo ka nila. Well, sorry lang sila. Akin ka na ngayon. Kuya, wag po. Ang ganda mo talaga eh. Pwede ko bang pagsawaan to ngayong gabi? Depende sa kung magkano ibabayad mo. Kahit magkano. Sumama ka lang sa akin. Na, hindi ka magsisisi. Ano pang hinihintay natin dito? Tara na. Ay, tara. Ang ganda naman ng kwartong kinuha mo. Akala ko sa mga pipitsugin lang tayo mag-check-in. Siyempre gusto kong mag-enjoy tayo ngayong gabi. Nagustuhan mo ba? Sobra. Ano? Mag-umpisa na tayo? Para makarami. Okay. Ayan. Humiga ka lang sa kama at akong bahala sa'yo. Ako ang gagalaw. Ako ang magpapasarap sa'yo. Gusto mo ba to, ha? Ayan. Tingin nga. Ito. Alam mo, kahit may edad ka na, ang ganda pa rin ng katawan mo. Nakakasabik, nakakagana. Relax, may buong gabi pa tayong dalawa.
kasi. Ako naman ang taya ngayon. Sandali lang. Parang nahihirapan ako sa posisyon. Huwag kang ingay. Akong bahala sa'yo. Aray, nasasaktan na ako. Yung kamay ko masyadong naiipit. Teka, sandali lang. Ano ba? Ano ba? Kung nga mag-inarte. Binayaran kita, di ba? Kaya ako ang dapat masusunod dito. Diyan ka lang. May kukunin lang ako sa bag ko, ha? Anong gagawin mo dyan sa tali? Itatali ko kamay mo. Para saan? Hindi naman ako aalis. Mas gusto ko kasi yung babaeng nakatali. Akin na kamay mo. Akin na. Aray, masyadong mahigpit. Hindi naman to kailangan eh. Akong bahala sa'yo. Wala kang gagawin. Ako ang gagalaw. Hindi. Akong bahala sa'yo. Pwede bang time out? Time out? Akala ko ba gusto mo na mag-umpisa para makarami? Baka gusto mo munang, Shhh! Huwag ka maingay. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo makakalimutan ang gabing to. Aray! Nasasaktan ako! Dahan-dahan naman! Sandali lang! Aray! Lumalaban ka na, ha? Alam mo bang mas gusto kong babaeng lumalaban, ha? Halika, ha? Ha? Halika. Aray! Yan. Ang buko! Biniwan mo Sige buko! pa, sige pa. Nasasaktan ako! Ano ba? Gusto mo ba, ha? Ha? Tama na! Yan. Tama na! Gusto ko bang Gusto ko kasi yung sumisigaw eh. Yung maingay. Mas sasarap ako. Ano, game? Ha? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo dyan sa sinturon? Bakit mo hinuhubad yan? Sigaw mo pa! Parang awa mo na! Tama na! Itigil mo na to! Ayoko na! Tama na! Maawa ko sa akin! Tama na! Popoy, pagkatapos ng gabing yun ay nagkaroon ako ng mga ilang pasa sa katawan ko dahil sa mga paghampas na ginawa sa akin ng customer ko. Halos hindi ako makabangon sa kama sa sakit ng katawan at wala rin akong ibang nagawa kundi ang umiyak na lang. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng matinding takot sa buhay ko. Alam kong hayok ako sa sex, Popoy, pero hindi ganoon ang gusto kong maranasan. Kung ano-ano kasi ang ginawa niya sa akin, iba't ibang bagay ang ginamit niya sa akin. Hampas dito, sampal doon, at sa bawat iyak at pagmamakaawa kong tama na, ay mas parang lalo siyang natutuwa. Parang nakipagtalik ako sa isang demonyo. Dering-deri ako sa sarili ko, Popoy. At hindi ko alam kung nasasabi ko bang na-rape ako dahil sa totoo lang ay pumayag akong sumama sa kanya. Trabaho ko ang makapagbigay ng aliw sa mga lalaki. Natatakot ako na baka hindi ako ang kampihan, na baka imbes na mabigyan ako ng hustisya ay mas lalo pa akong mahusgahan. Popoy, sa tuwing naalala ko ang pangyayaring yon ay nakakaramdam pa rin ako ng takot. Ilang araw akong nagkulong sa kwarto at wala akong ibang kinakausap, ni hindi rin ako makakain ng maayos dahil palagi akong walang gana. Sa madaling salita ay parang biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko dahil sa isang gabi na sana ay isang bangungot na nga lamang. Mams, nasan ka na? Pauwi na ako. Dumaan lang ako dito sa club at kinausap ang boss ko. Oh, sige, mag-iingat ka. Bye. Bye. Tagal naman dumating ng jeep. Uwing-uwi na ako. Amanda? Uy, ikaw nga. Ay, oo nga, si Amanda. Kumusta ka na? Hindi mo na ba kami nakikilala? Alex, Francis. Nakikilala ko kayo. Okay lang naman ako. Good. Ang tagal ka rin namin hindi nakita. Busy ka ba? Tara, inom tayo.
Oo nga, treat na namin. Thank you na lang. Pero kailangan ko na kasing umuwi. Ano ka ba? Masyado pang maaga oh. Tara na, minom muna tayo. Tapos, alam mo na yung susunod. Ano ba? Sorry. Hindi lang maganda yung araw ko ngayon. Oh, mas may rason pa para mag-inom tayong tatlo. Tara na. Kung gusto mo, ulitin natin yung ginawa natin dati. Tatlo ulit tayo. Nasarapan ka naman doon, di ba? Pwede kami ni Alex. Mas gagawin nating wild yun. Ayoko nga sabi. Ano ba? Bitiwan mo ko. Sus, nagpapapilit pa eh. Tara na, mag-e-enjoy ka panigurado tulad nung dati. Ika na. Ano ba? Sinabi naman bitawan niyo ako eh! Okay, fine. Hindi mo naman kailangan sumigaw. Okay ka lang ba? Basta ayoko sumama sa inyo. Umalis na nga kayo! Ano bang problema mo? Umalis na kayo! Gusto niyo ba tumawag pa ako ng pulis dito, ha? Ba't ka tatawag ng pulis? Inaano ka ba namin? Game na game ka naman dati. Anong arte yan? Pare, huwag mo na sabayan. Kita mong nagbawala, no? Arte kasi. Pumayag nung una tapos ngayon pa-virgin kang umarte. Ano pang tinatayo-tayo niyo dyan? Umalis na nga kayo! Alis na! Aray! Layuan niyo Ano ba? ako! Wag na niyo na akong kakausapin, ha? At lalapitan o hahawakan! Oo na, alis na kami. Hindi mo naman kailangan mahampas ng bag eh. Tara nga. Huwag na kayo magpapakita sa akin! Mga bastos! Uy, Mams, ayos ka lang? Ba't parang sasabog ka na sa inis? Wala. Okay lang ako. Sigurado ka? Oo. Parang... Kapag sinabi kong okay lang ako, okay lang ako. Okay. Sabi ko nga eh. Pasensya ka na. Ang dami ko lang iniisip. Ma'am, seryoso na ako. Nag-aalala na ako sa'yo. Ilang araw ko nang napapansin na parang wala ka sa sarili mo. Parati kang irritable. Nangyari ba sa'yo? Hoy, kinakausap kita. May nangyari ba sa'yo? Sabihin mo sa akin, hindi ko na kasi maintindihan yung mga nakikita ko sa'yo eh. Parati kang nakakulong lang sa kwarto mo, walang imik. Hindi ko malaman kung wala ka lang ba talaga sa mood magsalita o may iniinda ka. Okay lang ako. Panayang sabi mo na okay ka lang pero hindi naman yun yung nakikita ko. Sabihin mo Bakit? lang kasi... Kapag ba sinabi ko sa'yo kung ano nangyari sa akin, may magagawa ka ba? Wala, di ba? Pero mapapagaan ang loob mo. Dahil sigurado ako na hindi mababaw yung pinagdadaanan mo. Kilala kita, Amanda. Matapang kang tao, hindi kita nakikitang ganyan na parang pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi mo ako maiintindihan. Lalo na ang babaeng katulad ko. Ni wala makakaintindi sa inyo dahil ganito lang akong babae. Walang maniniwala sa akin. Walang makikisimpatya. Kaya mas mabuti na lang kung hayaan nyo na lang ako. Amanda! Huwag ka lalapit! Hindi ko kayo kailangan! Popoy, mas lalo ko pang inilayo ang sarili ko sa ibang tao. Takot akong malapitan o kahit man lang mahawakan. Natatakot akong maulit ang nangyaring trauma sa akin. Pero alam nyo kung ang mas nagpahirap sa sitwasyon, kung ano ang mas nagpahirap sa sitwasyon ko? Na kahit matinding takot at pandidiri ang naranasan ko ay hindi pa rin mawawala ang kagustuhan kong makipagtalik. Kahit ayaw ng utak ko, mismong katawan ko ang parabang naghahanap ng sex. Hinahanap ang mga bawat halik at paghawak sa akin ng lalaki. Kahit anong pagpigil ang gawin ko, minsan ay masyadong matindi talaga ang pangangailangan ko. Kaya may mga pagkakataon na hinayaan kong magpadala ako sa uhaw na nararanasan ko. Nakipagtalik ako sa kapitbahay naming alam kong matagal na akong pinagnanasaan. Kung dati ay todo enjoy ako sa nangyayari, sa mga oras na yon ay umiyak ako. Biglang bumalik sa alaala ko ang ginawa sa akin ng customer ko dati at bigla na lamang akong nagwala. Pinagsasampal ko siya habang sumisigaw ako. Naiinis ako, Popoy. Matagal ko nang alam na may problema sa akin, na hindi normal ang nararamdaman ko. Hindi normal na parang hindi ako mabubuhay kapag wala akong nakakasex sa loob ng 1 linggo. At mas lalo akong nahihirapan dahil hindi ko alam kung papaano ko maisasaayos ang sarili ko. Hapon na pala.
Makabangon na nga at makapag-umpisa na sa paglilinis. Okay naman po siya. Nag-a-apply naman po siya sa internet tapos... Oh, Amanda, gising ka na pala. Nandito ang ate Eileen mo. Anong ginagawa mo dito? Amanda, nakasalubong ko kasi si ate tapos nagkamustahan. Nabanggit ko sa kanya na magkasama tayo dito sa inuupahang apartment. Kaya ito, sinama ko na siya. Gusto ka rin daw kasi niyang makausap. Busy ako. Marami akong gagawin ngayong araw. Ano man lang yung mag-usap tayo saglit. Ilang taon tayong hindi nagkita, Amanda. Itataboy mo pa ako ngayon? May pupuntahan pa pala po ako. Sige pa, mauna na ako. Bye. Ano bang nangyari sa'yo? Matagal na kitang gustong makausap dahil gusto kong sa'yo mismo manggaling. Kung totoo ba yung sinabi sa akin ni Leia? Ang alin? Na escort girl ka raw. Na nagpapabayad ka kapalit ng... Totoo ba yon? Bakit mo pa tinatanong kung alam mo ng sagot? Talaga bang gusto mong sirain ang buhay mo? Wala ka na ba talagang matinong gagawin? Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan dahil hindi mo maiintindihan kung bakit ko ginawa yon. Kung bakit pinasok kong ganong klaseng mundo. Bakit nga ba? Dahil sa pera? Dahil umaasa ka na baka kapag ganun yung trabaho mo, gagaan ang buhay mo, yayaman ka. Amanda, nagkakamali ka? Ikaw mismo ang bumaba sa sarili mo. Hindi ka man lang ba nahiya, ha? Kahit man lang dyan sa sarili mo? Uulitin ko, hindi mo ko maiintindihan. Kaya tumigil ka na lang dyan at umalis ka na. Yan ang mahirap sa'yo eh. Ang taas ng pride mo. Parati mong iniisip na kaya mong sarili mo. Na hindi mo kailangan ng tulong ng iba. Diyos ko naman! Nandito ako, oh. Ba't hindi ka humingi sa akin ng tulong? Hindi mo ko kayang tulungan. Yan ang akala mo. Alam ko nahirap din ako sa buhay. Parating sakto lang ang pera ko. Pero kapatid kita. Kaya kahit mahirap, gagawa ako ng paraan para tulungan ka. Hindi mo nga ako kayang tulungan dahil hindi perang dahilan kung bakit ko ginawa ang lahat ng yon. Eh ano nga kasi? Sabihin mo sa akin para maintindihan ko. Para malaman ko kung bakit pilit mo sinisira yung buhay mo. Kapatid kita. Alam mo hindi kita kayang tiisin. Hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Kailangan kong gawin yun. Kasi hindi ko na alam kung ano pa ang pwede kong gawin sa sarili ko. Total naman, ganong klase na akong babae. Kung sino-sinong lalaki nakakasex ko para lang mawala yung nararamdaman ng katawan ko. Wala eh. Araw-araw, naghahanap ako. Kaya yun, naisip ko, sige, pagkakitaan ko na. Nasasarapan na nga ako, nagkakapera pa. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Adik ako sa sex. Hindi ko alam kung kailan at paano. Pero dumating na lang ako sa puntong hindi ako mapakali kapag hindi ako nakakatikim ng lalaki. Nag-umpisa lang naman ako sa subok eh. Pero hindi ko alam na darating pala ako sa puntong hindi ko kayang kontrolin ng sarili ko. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Eh magagawa ka ba kung sasabihin ko sa'yo? Wala naman eh. Dahil hindi mo nararanasan kung anong nararanasan ko. Hindi mo alam yung pakiramdam na kahit ang baba na ng tingin mo sa sarili mo, hindi mo mapigilan na hanapin yung halik, yung madiin, yung parang uhaw na tikman ka. Yung kahit anong pambabastos na ginagawa sa'yo, hindi mo magawang magreklamo kasi gusto mo. Kahit ayaw ng utak mo, yun ang hinahanap ng katawan mo. Diyos ko, alam mo yung pakiramdam na napagsamantalahan ka na. Binababoy ka na. Kahit gusto mo na magbago, umalis sa ganong buhay, hindi mo magawa kasi hindi maalis yung kate. Naghahanap pa rin ng sex ang katawan ko kahit ayoko na. Ate, diring-diri na ako sa sarili ko. Patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganyan na pala yung nangyayari sa'yo. Ate, tulungan mo ako. Ayoko na ng ganitong buhay. Ayoko mawalan ako ng respeto sa sarili ko. Gustong-gusto ko na makawala sa kung ano meron ako. Kasi hindi ko na alam kung ano yung nangyayari sa akin. Ayoko na, ate. Ayoko na. Huwag kang mag-alala. Maghahanap ako ng pwedeng tumulong sa'yo.
Aayusin natin to. Nandito lang ako. Hindi mo na kailangang harapin ito mag-isa. Dahil hindi kita iiwanan. Shh. Tama. Popoy, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakakapagpatingin sa sitwasyon na meron ako. Marami ang nagsasabi na magpatingin na raw ako sa isang psychiatrist, pero ang problema ay wala naman akong pera para kumonsulta. Nagpapasalamat na lamang ako dahil nandyan ang Ate Eileen ko para tulungan ako na makapag-ipon. Araw-araw, isang malaking pagsubok sa akin na pigilan ang sarili ko na huwag maramdaman ang pangangailangan ng katawan ko. Pero habang hindi pa ako nakakahanap ng tulong ay ginagawa ko ang lahat para maging okay. Nagdoble kayod ako sa pagtatrabaho. Ipinasok ako ni Ate Eileen sa pinapasukan niya para makapaghanap buhay na rin ako. At maliban doon ay nag-online selling na rin ako ng mga damit. Ginawa kong busy ang sarili ko para hindi ko maisip ang pakikipag-sex. Popoy, gusto ko nang gumaling. Gusto ko nang maging maayos ang buhay ko. Gusto ko nang maging normal na tao ulit. Alam kong magiging mahirap pero gagawin ko ang lahat. Huwag lamang akong bumalik sa dati kong kinahihiligan. Dito ko natatapusin ang sulat kong ito. Maraming salamat po.